Good morning. Di pero magway kusog. May buntag. Ana ba? Dili ta magluyag kay. Karon ra bay adlaw nga magkahiusa tas pagsimba sa Dios. Kay Monday hangtod sa Saturday atay gibuhat magano tayo nga nagkalain-lain nga groupings nga activities pero karon nga adlaw nagtapok na tanan sa pagsimba pag-alagad sa tuwapoy nga Dios. Salamat kayo sa mga bisita nga nakita. Salamat usab kaninyong tanan. Welcome ug I hope ma-enjoy mo sa pulong sa Dios. Ako magdala sa mensahe more on history. Pero dili lang history nga akong isulti na kaninyo, pero adunag poy kanang kalabutan sa mga plano sa Dios ilabi na sa kamatayon ni Kristo. Now, ato ang gihisgutan nga niaging bulan tungod kay taas ka panahon nga po nakatindog diri kaninyo o hinaot nga wala ninyo nalimtan ang akong giwali atong niaging bulan kasi nakahinumdom kitagaan ako o wala kasi nakahinumdom so to wala to sa iyong notes mahitungod kang Moses Exodus pa ta o nagsulti ta mahitungod sa napulo ka hampak. Wala lagi kayo Jumar. Boleh display dia. Okay, ano siya? The 10 plagues, God's judgment and redemption. Ang pulo kahampak diha sa panahon ni Parao sa Ehipto ug ang paghukom sa Dios ug usab ang kaluwasan, redeem, giluwas diha sa Dios ang mga tao. Ang mensahe sa Exodus mga igsoon dili lang siya permi history. Kundili aduna gid say kalabutan sa kaluwasan. Atong tanawon kung unsay gihimo sa Dios kaniadto ug usab sa ato ang panahon karon unsa iyang gibuhat para kanato nga mga tawo karon nga presente nga panahon. Ato sa i-review para dili mo makalimot. Now, una nga plague nga atong gisgutan is the plague nga nahitabo nga ang tubig nahimong dugo. Imani na ha? Ikaduha, mao ang baki ug ang gnats. Unsa man ang gnats? Kuto. Grabe kayo no ang pagpamuhat o pakita sa Dios iyang dako nga paghukom diya sa nasod Ehipto nga gipakita niya pinagi sa ang tubig gihimo niyang dugo o ang baki ng gawas diha sa daghan nga mga sapa o gilabi na gid sa major nga gigawsan sa baki mo ang Nile River ug human ana kuto ng gawas. Imagine lang nimo nga hasta ang imuhang kilay gikuto. Imagine na lang na nimo mao nay nahitabok nila kaniadto. Tungod kay gipakita gyud sa Dios ang iyahang dako nga gahom, dako nga pagpamuhat, dako niya nga control sa tibuok matang sa kalibutan. Gipakita niya kung unsa siya kagamhanan sa panahon nga siya maglihok. Now, proceed ta. Pangutana before ta moadto sa tuang proper nga pagtuon sa pulong. Ang pangutana nagingon, why God hardens Parao's heart? Ngano kahang gipagahian sa Dios ang kasing-kasing ni Parao? Gipagahian ba sa Ginoo ang kasing-kasing ni Parao? According sa Exodus chapter 7 verse 3 and 4, tanawa. But I will harden Parao's heart, and though I multiply my signs and wonders in the land of the Egypt, Parao will not listen to you. Then I will lay my hands in Egypt and bring my host, my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by the great act of judgment. Gipagahian og tuyo sa Dios ang kasing-kasing ni Parao
aron makita ni Parao kung unsa kagamhanan siya. Let us pray. Father God in heaven, Lord, as we tackle your word, Father God, ikaw mo'y magsulti ka namo. Ikaw mo'y magtudlo ka namong tanan. Ikaw mo'y magpahiluna sa kasing-kasing sa tanan. Ihatag, Lord God, ang espirituhanon nga pagkaon sa among espiritu. Aron kami, Lord, mutubo ug mahamtong ug malig-on diha sa imong matubag. We are praying, Father God, na si Satanas dili makitag-higayon sa pagkawat sa imong mga pulong, sa pagtuis sa imong mga mensahe. We are praying, Lord, na hatagan nimo kami ug langit nun nga kaalam ug aron among masabtan ang imong mga pulong. Father God, among i-enjoy ang imong mga pulong karon. Ikaw mo'y magpahiluna sa tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Mga igsoon, gipagahian sa Dios ang kasing-kasing ni Parao. Kaya maluwa mo, naay panahon nga tuyuon sa Ginoo nga gahion ang inyong kasing-kasing. Asa man usabot ni mo na, pastor? Adunay panahon ba nga ang imo lang bitaw nakita puro kulang sa imong kinabuhi? O nay explanation ana. Kanang paggahi sa kasing-kasing, dili nang gud pasabot nga wala kay mabati, wala kay kaluoy, wala kay pagtagad. Dili lang na maoy sentro anang paggahi sa kasing-kasing. Usahay ay imong kasing-kasing nang ngita og daghan pang butang. In short, gahi siya sa pagkabot sa satisfaction sa imong kaugalingon. Kana bang sa kupang gikaingon ganiya, puro lang kulang ang imuhang nakita. Puro lang wala. Puro lang kalibog. Puro lang kanang gubot nga imong nakita. In short, wa ka malipay. Walay kalinaw sa imong balay, sa imong pamilya, sa imong trabaho. Kung asa ka man to walay kalinaw, kanang puro gyud kulang, na kay gipangita, na kay gustong makabot, pero dili nimo patawag kung unsa. Kang Parao sa iyahang senaryo, gipagahi ang kasing-kasing diha niya pinaagi sa dili siya kakita sa mga dagko nga pagpamuhat sa Dios sa nasod sa Ehipto. Gipakitaan siya pinaagi sa tubig nga gihimong dugo, gipakitaan siya sa Ginoo sa mga daghang baki nga nagdungan sa paggawas. Gipakitaan sa Diyos sa daghang mga kuto nga nagpilit siyang mga lawas. Pero gituyo gid sa Ginoo nga ang iyang kasing-kasing dili matandog ug dili mahadlok ug dili mausab. Gituyo sa Ginoo aron makita gyud ni Parao unsa kadaghan ang pwedeng himuon sa Dios diha kaniya. Naay panahon nga tuyuan gyud ka sa Ginoong pagahion. Tungod kay aron makita nimo nga siya nag-provide, siya nahigugma, ug siya ay adunay daghang plano. Tanawa, sa inyong kinabuhi, matag usa. Di ba, pipila kaninyo ang pangita sa tibok simana, kung imo laging tanawon, kulang. Kinagang bayro nun, nila binagay mga estudyante. Pero may abot ba sa punto nga nagtinga na mo sa inyong kinabuhi? Wala. He provides everything. Adunay mga pipila ka mga tao nga naa nila tanan. Maipon nilang mapalit ang tanan. Pero kulang nila ang kalipay o kasiguruhan. Kaninyo nga mga Kristohanon, dili man nato makabot ang tanan natong gusto, pero ang Dios nagpakita daghang mga wonders, milagro nga dili nimo ma-explain nga bisan sa imong sitwasyon karon nakahimo gyapon ka sa pagginhawa, nakahimo gyapon ka sa pagtrabaho, ug labaw sa tanan, nakahimo gihapon ikaw sa pag-alagad diha sa Dios. Di man ni, ang mga mensahe nga gusto ko pabot kaninyo, ang atong kasing-kasing usahay, pagahihon sa Dios. Aron makita nato kung unsa siya kagamhanan. Let us continue sa play nga gipakita sa Ginoo. Ikaupat,
nga hampak sa Dios diha sa nasod Ehipto, ang hampak diha sa mga langaw. Tanawa. Then the Lord said unto Moses in Exodus chapter 8 verse 20 to 32. Then the Lord said unto Moses, get up early in the morning and confront Pharaoh as he goes to the river, and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. If you do not let my people go, I will send swarms of flies in you and your officials on your people and into your houses. Ningon ang ikaupat nga hampak. Parao, ang Diyos ng sugo. Ang sugo sa Ginoo dili pa pagawas. Ang sa ingon, let my people go so they may worship me. Tanawa. Nangayo ang Diyos kang Parao. Pagawsa lang ang mga Ehiptohan, ang mga Israelites people. O tuguti sila sa pagsimba kanako. Pagsimba, ipakita niya nga unsa ang gahom sa pagsimba diha sa Dios. Apan kung dili ka mosugot, ang mga langaw manglupa diha sa imong panimalay o diha sa imong lawas. Diba, imagine mo usa ka barangay nga napuno og langaw. Or imagine mo mukaon kag karinderya nga inikaw nimo musalo ang langaw. Unsa imong bation? No, perti ka luod. Grabe kayo perting sa muka. Kanang ma-imagine nimo bitaw nakasulay mo na mo isang imagine yung tiil niya langaw-langawon. Unsa bation o bragilok yung tiil, di ba? Naglangaw di ba? Di ka mahimutang kay ang langaw masiglupan-lupan. Daghan kay langaw ang nakita, daghan kay langaw ang gipadala sa Ginoo. Pero si Parao wala gihapon siya natandog tungod kay siguro gyud sa Ginoo na dili tandugon niya kasing-kasing aron daghan pa siyang makita nga mga milagro ug gahom sa Dios. Nakita na ba sa mga milagro sa Dios sa inyong kinabuhi? Daghan kay mga tawo di mo tuog milagro. Daghan mga Kristiyano nga di mo tuog milagro. Ilabi nagdaghang mga magbubuhat nga dili mo tuog milagro. Akong milagro nga gipasabot diha, dili ka nang ubuhi kang patay. Dili ka na mao. Kay kanang panahon na kumanana. Sa pagtuon sa Biblia daghan pang maagi ang pagtuon. Dili lang kay imong basahon ng Bible. Sa pagtuon kinahanglan nimong masabtan ang Bible synthesis, ang pagdumala sa Dios sa tao. Ug ano man ko'y gitawag nga pagtuon, Bible exegesis. Usa man ang Bible exegesis? Unsay purpose nganong kanang libruha gipadalas sa Dios diha sa usa ka lugar. For example, Ephesians nga libro, di ba? Unsay common gyud dayon inyong masulod sa una kung may isgot ang Episo. Usa ka verse na rin inyong mabutang. Inyong ma-recite dayon diretso. Usa sa? Ephesians 2:8. Usa may Ephesians 2:8. Dapo Ephesians 6:1. Dapo Ephesians 2:8. Episo 2:8. Kay tungod sa grasya kamo naluwas pinagi sa pagtuo. Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Unsa may katuyuan nganong gipadala ang Ephesians 6:1? Nag-focus gid na siya diha sa pamilya. Ephesians 6:2, 3 and 4. Naghisgot sa mama o papa o anak. Pag-abot sa 6, naghisgot dayon sa unsay buhaton sa anak. Kay ang mga tao sa Episo mao ni, ang bana wala nahigugma siyang asawa. Ang asawa wa po nahigugma siyang bana, mo nang giigna niya. Kamo mga bana kinahanglan gimong mahigugma siyang asawa. So sa Ephesians di ay nga message, ang gipadala niya nga simbahan kasagara sa mga membro is more on struggle sulod sa panimalay. So gibalik din niya sa Ephesians 2:8, timan-i nga kamo giluwas diha sa Dios pinagi siyang gugma, siyang kaluoy. Maunang kamo mga asawa maghigugma sa inyong bana, kamong bana mo higugma sa iyong anak, ug kamong mga anak mo respeto sa inyong ginikanan.
Munay buto sabot sa Bible exegesis. Unsay katuyuan nganong ang bersikulo o ang mensahe sa letter sa Ephesians nganong gipadala sa lugar nga Efeso tungod kay naay problema sila ang ilang pamilya. And also sa Exodus gisulat ni Moses to remember sa iyang mga kaapuhan nga mga Israelita nga sila nga natibulaan sa tibuok kalibutan ilang masabtan nga bisan sila karon nga presente nga panahon nga nagatibulaan. Kung imong tanawon lang ang Israel, perting gamaya compare sa iyang silingan nga mga kontra karon. Nag-aaway sila sa Gaza, nag-aaway sila sa Palestine, nag-aaway sila sa Iran, sa Iraq, hangtod karon nag-aaway. Ang tuyo nganong gisulat ni Moses hangtod karon nga mabasahan nila nga makita nila ang pagpamuhat sa Dios gikan pa sila nga gibandage ni liti. Palayo ta gamay diha mo ra hadlok man. Lain na to eh. Namin unta kay kung yaw-yaw ba kalit magliti. Makita nila ba nga ang ilang kahimtang kaniadto mas labaw pa kaysa sa ilang kahimtang karon. Kanya no, kaniadto dili sila free. Kanya to, wala sila mahimo, ilang buhaton lang, maghagad sila bunalan, pagbunal, ohla, trabaho, liyok. Pero karon, they are independent. Na sila kagalingong gobyerno, na sila kagalingong army, na sila kagalingong kanang mga resources. Pero kanya to, mag-agad lagi sila sa Egypto. Mao na yung purpose sa Exodus na story para ilahang mas sabtan kung unsay nagian nila karon, mas labaw to kanya to kay wala gyud sila kagawasan. Na slave yun sila. Apan sa ato presente nga Kristohanon karon, dili man ta Israelites, hintel man ta, pero unsay atong makuha ani nga mga milagro nga gihatag sa Dios nila, ako ang balikon aron mapadayag sa Ginoo ang iyang gahom diani. Tuguti nga ang gahom sa Dios mulihog. Dili pud wala mangita og langaw Lord, na lang makita na ko imong gahom dili. He will work in diha sa imuhang kinabuhi. Pero si Parao, kahit kasi kasing-kasing, kay gituyo na sa Dios, iyang gipaningkamutan nga para maabot og pulo, akong gahiyon imong kasing-kasing. Kanang mga bahina, kana na silang mga tawhana na wala na minaw sa pulong sa Ginoo. Pagbantay mo sa inyong kinabuhi, kana bitaw kapila na mo tambagi. Nya wala gyapon mo na minaw, umabot ang panahon pagahian gyud sa Ginoo inyong kasing-kasing. Sa paggahi, daghang mga kalistanan ang imong agian. Dahil daghang tawo ingon, pagid siya kasabot sa iyang kinabuhi. Bisag usag-usag di kasabot. Kay naa siya sa portion, naa siya sa chapter siyang kinabuhi nga nagpagahi ang Ginoo niya sa iyang kasing-kasing. Kaysa kinatapusan nga kumang pagpamuhat sa Dios, ma-realize niya ang tanan unsa ang daghang gibuhat sa Dios niya. Mao nay pagpadlong sa Ginoo. Di ba nakabantay mo mga parents sa una sa akong papa, si daddy. Ngamo sa porsyon nga na addict ko og computer. Dutawan pa na sa una, na addict ko. Nainabot na sa punto nga nakapamakak ko ni daddy, ningon ko, walay klase. Pero namoy klase. Usa ra ka subject way klase. Kung ningon sa papa walay klase. So ako giwat sayo kay ko sayo kay ko ni mata, sayo kay open sa computer, nagdula ni duta. Nya akong kabugo ko, do ko una-una nga na po classmate nga magian sa kong papa ni daddy, nga may eskwela. Tingala siya. Eskwela lang ikaw, di mo may klase. Isa ra mo ka subject way klase. Pag uli sa kong daddy, dritso na yun, pag, mahikin akong doon ng computer, pagsumbag. Gaya yung ulo, katulad yung panahon na nakita na ako, nakadapat si daddy, kasi mami may gamitin yung buna lang. Kadapat si daddy na ako, tungod sa ako ang kanagitawag nga, nawala lagi ko, kaya na-addi ko sa computer. O gatong panahon na, gitugutan ko ni daddy, mag-hike, gikan sa Balagon o paingon sa Natan. Perting layo anak. Nag-abot na lang ang pilas sa akong tiil, British kita. Pero kung papa, naglantaw, kung kahibalogin siya nga nasakitan siya, pero iyahang gitugutan nga magian nako na nakasakit. Aron unsa? Aron magmatngon ko.
Ingon sa nako, di ka mo eskwela. Gidala ko niya dito sa Malagak. Sa bukid namo nga dili pa maabot karon kay wa pay dalan. Gipalampas ko niya dito. Gipaguna. Di ka mo eskwela, mao ni mong kinabuhi. Wa yung kinabuhi. Nagsige kog hilak. Dayon, wa ko kasabot. Gahit kay kong utok nag-computer mo ta ko. Pero nga nung ingon ani man. Pero ang katuyuan day hangtod nga nag-mature ko. Kung wala ko gingon ato sa akong papa, daghan kayong nagian. Nagkuyog-kuyog mi ni kusog bahay kay unang adlaw magkuyog pa mi, kadawang adlaw mabilin ako. Katulong adlaw naabot na sila, ako wala pa. Kaya maghilak na ko kay sakit na kay kong paa kay gipilasan. Pero yung na kong antos ato ug una kinato nga panghitabo. Katong panahon na wala pa ko kasabot nga nung giingon ato ko sa akong papa. Hangtod nga niabot sa panahon nga nag-mature kang utok. Kung nakasabot ko sa mga pulong sa Ginoo, diadto na ko nasabtan ang tanang paghimo sa kong ginikanan, pagpangtong, pagbunal, apil na pagkusi sa kong mami, bisang gamay lang. Kasi mami, gamay lang yun na siyang, gamay lang ng sipyan ni mo, kusion yung gana niya. Na yun, kusi nga, dili ra kusi yun nga, hukog yun. Wako sa puso, una mo, mga anak ko, pantay lang, hindi ko naon. Kung nasabtan, yung nga, wala bitaw gipugogi, kuhan, dumuli ko ron. Kung una-huna good ni daddy sa una, kaniad to, nasa anak na sugarol. Kaya magbitbit mo bandog sa una, grabe ko sa una. Pero wala ko kasabot sa ilang pagpangasaba kaniad to. Miabot na lang sa portion nga ako na lang yun ang nakasabot. Ug mao ni ang nahitabo kang Parao. Wala siya matando. Daghan kaayo ang ipadala sa Ginoo pero wala gid siya matando. Ikalima nga paghampak sa Ginoo ato ni paspasan kay taas di siya. Ang hampak diha sa livestock, the plague of livestock. Unsay nitabo? Ang tanan nilang mga binuhi nga matay. Exodus chapter 9 verse 1 to 7. Then the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord, the God of the Hebrews says, let my people go so that they may worship me. If you refuse to let them go and continue to hold them back, the hand of the Lord will bring terrible plague on your livestock in the field, in your horses, donkey, camels, and your cattle, sheep, and goats. But the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and the Egypt, so that no animal belongings to the Israelites will die. The Lord said at time and said, tomorrow the Lord will do this in the land." Tanawa, human sa langaw nga perting dagana, gipadalaan na po sila sa Ginoo o kamatay silang hayop. Sa ato nga pamulong na siya, usa gini tawag na? Kanang imong mga manok kalitrag katagak. Ha? Dungoy, wala sakit nga dungoy, sakit na siyang dungoy. Pero naitawag na term sa matigulang kanang giatay imong mga hayop bitaw. Dili padul sa kanang tanan imong hayop natingala na lang kanang gitungok namatay. Apil ang ilahang karnero, kamel, baka, kabayo nagtungok. Tingala lang kalitrag na. Nagtungok sa manok gidungoy, nagtungok og hangtod na ginahinay sa kamatay. Pero tanawa ang gahom sa Dios na distinction. Ang Ginoo naghatag og distinction diha sa mga livestock sa mga Israel, sa mga tao nga mga Hebrews, nga walay bisan unsa nga mga hayop sa Israel nga na matay. Nailan yun. Tanan nga mga Ehiptohanon nga mga hayop, ilang mga kabayo, kanding, kamil, tanan gatungok. Pero ang mga kabayo, kanding, kamil sa mga Israelites people, wala bisan usa nga nagsakit. Nya dili ra tungok ha, patay din siya, puo gina siya tanan. Ingon na ang gipakita sa Dios, pero wala ra gyapon kay tungod kay wala gyud gikuha sa Ginoo ang kagahit sa kasing-kasing. Muna pinaka crucial ba, pinakasakit na nga panahon nga ang Ginoo mubadlong diha nimo. Kanang
dili niya kuhaon ang kagahi sa imong kasing-kasing. Pagbadlong mo na sa Dios. Kanang dili ka kabati kung unsa kagamhanan ang Dios. Dili ka kabati sa kahadlok nimo sa Ginoo. Ni dili na gani ka kabati sa paghuna-huna, sa pagampo sa Dios. Daghang Kristohano ningon ana. Dili na makahimo sa pagampo, dili na makahimo sa pagpasalamat, ug daghang Kristohano ningon, dili na lagi na siya mampo, dili na lagi na siya mosimba. Tungod kay wala nila masabti, siya gitugutan sa Dios aron iyang makita ang tanan nga kasakit siyang kinabuhi. Usa na sa pagpadlong sa Ginoo. Nakoy pipila ka mga tao kung nagkitan, dugay nawala sa simbahan. Dugay nagpahilayo sa Ginoo. And then, sa nakita nako ang ilahang kinabuhi, wala nag-prosper. Kundili, ning balik sa gibuhat nila kaniadto. O gitugutan na sa Dios aron una maulawan, aron ikaduha dili mapanalanginan. In short, according to 1 Corinthians, gitugyan sa Dios ang iyang kinabuhi diha sa yawa ug ang yawa na maoy nagpabuhat diha kaniya. Ug dili lang na siya sa mga taong badlongon sa Ginoo, usab pod sa mga taong matinud-anon sa Dios. Tugutan pod sa Ginoo nga maagian niya nimo ang iyahang gahom pinaagi sa Kristo. Kisa may atong himo example na si Job. Usa ka faithful servant of God si Job. Pero nakaagigapon sa kasakit, dili lang pareha sa mga taong makasasala. Kay nagay paglutos nga gigamit nga sakit ug maulawan. Kang Job gikuha lang sa Dios ang iyang anak. Tanan niyang kabtangan ug miabot sa punto nga nakabati pud siya ug nakadawat pud siya sa ingon-ani nga hampak. Plague of boys. Kita niyo yung picture, my son? Ano ba? Di ba nakaagi si Job ani? Kaning na siyang panit. Mga kabahong, hubag-hubag, nga kalitrag buto, imperting sakita. Mao ni ang ika-unom nga hampak sa Dios diya sa Egypto. Diya sa kingharian ni Parao. Nagyan na ni Job kaning kabahong sa iyang panit. Nga si Job usa ka faithful. O hisgot ta og pagkamatarong, maghisgot ta pagka tinud-anay sa pagtuo, dili ta makapildi kang Job. O hisgot ta kalig-on sa pagsalig sa Dios. Kung ato lang himong example si Job, dili ka makatunga sa kang Job. Kay si Job bisan o gikuha na ang tanan. Unang kasakit nga nagian ni Job, unsa man? Gikuha sa Dios ang iyang mga anak na babae lalaki, hurot wipe out. Sa panahon nga naay birthday, gipadalaan sila dako kay alimpulos, nahurot na niyang anak. Di nagpahibalo dayon ang iyang servant. Job, ang iyong mga anak nahurot og kamatay. Kay dunay dako kayong alimpulos nga miagi diha kanilang tanan, namatay sila. Pero unsay giingon ni Job? Ang Dios mo'y maghatag, ang Dios mo'y magbawi. Usahay daw, grabe kayong pagpamuhat sa Diyos na to. Nga pwede niyang hilabtan maski ikaw para lang masabtan nimo kung unsa siya nga nagkontrol sa imong kinabuhi. Pwede kayang hilabtan aron makasabot kang dili ikaw may magbuot kung dili siya. Pwede niyang kuhaon kung unsay naa nimo aron imo lang masabtan dili ikaw ang maggukod sa imuhang kinabuhi aron mabuhong ka kung dili siya ragyod ang makahimo sa pagdungag, sa pagkuha, sa pagpanalangin ug sa paghatag og abunda sa imong kinabuhi sama ni Job. Ug nahitabo pud na siya sa kang Parao. Gihatagag sakit si Parao. Ingon ani. Unsay ang gingon? Then the Lord said to Moses and Aaron, take a handful of salt from the furnace. Unsa nang salt? Abog ba? Pagkuha og abog. Gignan siya. Pagkuha og abog diha sa mga gamit. Ana siya. And have Moses toss it into the air in the presence of Pharaoh. Igora yana.
Pag abog, itsa. Isa ka kumkum abog ha. Pag itsa, kung sa may tabo, it will become fine dust over the whole land of Egypt. And festering the boils will break out on people and animals throughout the land. So they took soot from the furnace and stowed before Pharaoh. Usag ka, gamayng abo. Pag itsa, ning pino gisaw kayo. Pag pino, ning katag sa tibuok nasod sa Egypto. Murag virus ba? Ang virus usar kang gamay, gamay ubo pa. Tanan na yun, katong COVID-19. Di ba? Ubo ra to. Nga mga tao gipag-ubo, naghanday kayo nga sakit. Ingon ana, virus gisabwag, binagi sa usa ka abo. Gisabwag, tibok na nasod sa Egypt, nagkasakit. Unsa ka gamay? Unsa lesson nato? Kung ra pagkuha og handful. Tarawa. Usa lang ka kung kuha Moses. Ang tibuok nasod naapektuhan. Unsa may message anak? Unsa ka gamay pwedeng padakon sa Dios. Unsa ka gamay nga butang pwedeng himuon sa Ginoo aron makita kung unsa iyang kadako nga gawon. Another example, tinapay o isda. Pila to ka tinapay? Pila to ka tinapay? Kasi mga katubag, katong nagpakaon si Jesus Christ sa mga tao nga nagsunod niya, nagidala sa bata. Pila siya na peace, pastor peace. Duha ka tinapay? Pila ka isda? Duha ka isda sa upat tanan. Sure gid mo? Sama gyud. Oh, nagtagda-tagda na. Tulo ka tinapay? Duha, tulo, 5 ka tinapay. Pila ka isda? Duha ka isda. Kaya ano, sudan ro do isda. Tinapay kinahanglan ito. Na gagmay rin na. Pila ka libo? 5,000 men. Sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Pag-ampo si Ginoo, pag-ampo ni Jesus Christ, Ginoong Dios, panalangini kaning tinapay. Pag ikaw yung panalangini, nagdagan-dagan. Pag kuha sa tinapay ni dagan po, dagan. Hangtod nga ningon ni si Pedro, butang talang. Okay, gituan ang pas. Pagkuha pa, sirit-sirit tayo ng tinapay. Ingon na ang gahom sa Dios siya. Unsa kagaway nga butang pwedeng padakon sa Dios aron makita niya o makita nimo ang iyahang gahom sa pagpanalangin o sa pagtulong. Di man ang Diyos makahimo sa panalangin, ang Diyos makahimo sa pagtulong. Kay siya ang Diyos sa tanan. He is a sovereign God. Siya labaw sa tanan. Munang sa awit sa itong gikanta ganiha, walay rason nga dilita mo simba sa Diyos. Walay rason nga dilita mo awit para sa Diyos. Nganong tungod kay ang usa ka gamay nga butang pwede niyang padakon aron lang masinati nimo ang iyang gawon. Mayon tang panalangin ang padakon sa Dios. Unya ang kasakit aron makakita ka sa iyang gahom. Likay. Sa unsa paglikay? Una, ayaw pagpakita og kanang imong kagalingong katuyuan mo'y matuman. Pagpakita bitaw kag personal interest nimo sa imong pagsimba. Bisan og naglingkod ka karon, matingala kang wala kay nadawat nga panalangin pinagis mga pulong. Wala ka na bless sa mga pulong. Bisan unsaon og wali ni pastor pero wala gyud ka kasabot sa gi-explain ni pastor. Tungod kay ang imong paglingkod diri adunay personal nga interest. Wala ka misimba aron sa pagpasalamat sa Dios, kundi nisimba lang ka tungod kay aduna kay gipakitaan nga tao. Wala ka miawit para sa Ginoo sa mga music, sa mga song leader. Kung miawit ka para sa tao, matingala lang kang nganong ikaw gani mismo nga nag-awit wala kay panalangin tungod kay nakita na sa kasing-kasing nimo. Kita na sa Dios kung unsay desire sa imo ang heart. Timan ni mga igsuon
nga kung kita mo atubang sa Dios sa atong pagsimba, ang Ginoo wala lang niya gilantaw ang imuhang nawong. Wala lang niya gilantaw ang imuhang salina. Wala lang niya gilantaw kung unsay imuhang pwedeng mahimo sa imong kamot sa pagsimba. Iyahang gilantaw kung unsay naa sa imong kasing-kasing. Ug sa panahon niya na diha nimo makita ang pagbalos sa Dios diha sa imong pagsimba. Pwede niyang himuong gamay nga butang nga mga dagkong panalangin. Himuon po niyang gagmay nga butang nga dagkong mga problema. Lord, nganong naagyan man ako ni? Sama sa atong nakita sa story kang Parao. Limbungan ang kasing-kasing ni Parao. Munang miingon ang Dios, limbungan de kasing-kasing Parao ha. Sige akong sakyan ang imong pagkalimbungan sa imong kasing-kasing, ako ng pagahion. Ikaw pa imong dapat. Ikaw pa. Lagi big pick ko na hiluan na. Juang ra. Mo lagi na sa mugjog le ko jog ra hinumduman. Ikaw pa igna. Kumusta imong kasing-kasing? Limbungan dili. Ha? Igna. Kumusta imong kasing-kasing? Limbungan dili. Sa imong pagsimba karon unsa imong gusto? Sa imong pagsimba karon unsa imong gustong gyud buhaton? Pag-alagad sa Ginoo or nakay gustong ipakita? Sa imong pag-awit ganiha unsa imong gusto? Ipakita lang na imong talent. Sa imong pagdukar ganiha unsa imong gusto? Tan-awa ang imong kasing-kasing. Ihatag ang tanan diha sa Dios. Kay timani ang usa ka gamay lamang, ang usa ka hungkong, ang tibok Ehipto na unsa? Naglisod. Gamay butang padak-on sa Dios. Moses tossed it into the air and fastering the boys before out of the people and the animals. Dili lang kay ang gihubag-hubagan ha ang tao, apil ang mga mananap. The magicians could not stand before Moses. Di ba nakainom mo atong unang magic man unang milagros Ginoo ba? Gipahimo niya ang stick, ang sungkod ni Paraon, ang sungkod ni Aaron o bitin. Pero nakahimo gyapon niya magician. Dayon pa sa dugo nga tubig, nakahimo po ng magician sa paghinlo sa tubig. Pero dili tanan. Ang usa lang kagalon ilang gihinloan. Then si Paraon ni samot hinoon siya, kaya sa mga magician. Pero pag abot dire panahon na, the magicians could not stand before Moses. Wala di sila mahimo. So na, hasta may ani di panghubag-hubagan. Di ba? Kung saan sa dili gid sa kapanambal, tambalan di ka mahal na Parao. May bro, pag panambal niya wa kay kakaayo sa imong hubag-hubag sa imong ilong. Di na gyud di na maka tugbang ang mga magician ni Parao tungod kay apil sila di panghubag-hubagan. But the Lord hardened Parao's heart. Balik niya kon. Pero di pagahi gihapon og samot ang kasing-kasing ni Parao. He would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said to Moses. Yan ang Moses, siya, Lord, gahi ka mo kasing-kasing si Parao. Ingon ang Ginoo, gignan mo tika nga pagahi ko na ko yung kasing-kasing. 5 na kaampak, wala gihapon si Parao na tandog kay nagpamuhat gid ang Dios niya. Gilangaw, gitupahan og mga kuto. Wala gyud kay gitugot gid na sa Ginoo. Tanawa karon sa kahintang sa kinabuhi karon. Inay mo sa una kay sawa. Di nagsunod-sunod ba to problema? Usa na ipot sa buta ni. Kasi naiduhan na to ni gigaya kasing-kasing. Ha? Igna nagkalisod may imbis kay naningkamot to pero nagkalisod man daron. Nagsunod-sunod yun. Kasi nay isa ka nato diri nga gipagaya kasing-kasing. Tanawa sa iyong kinabuhi. Kay naay katuyuan ang Diyos kung unsay inayon mo. Pangutan-a. O dili lang kay mag-focus ta kang Parao, ang mensahe pod nato sa mga taga-Israelites people gigamit sa Dios si Parao aron labaw sa tanan ang mga Israelitas makakita kung unsa ang Dios kagamanan. Si Parao ang gihimong example sa Dios.
Growing Sparrow, gihimo bang pansimbag sa Ginoo aron lang makita sa Israel unsa kagamanan ang Dios nga magpalayo nila. Unsa kagamanan ang Ginoo nga nagsaad nila iniuha ang yuta nga Kanaan. Gihimong dami kanang bitaw kanang usa ka kuan bitaw kanang manika nga kanang labay-labayan or makita kung unsa kalikod. Makita mo kanang bitaw lanta mo Discovery Channel. Before nila kanang kung sa example sa truck o sa sakyanan, bagong model sa sakyanan, before nila na ibaligya, ila pa nang i-test kung sa kalikon. And butangan nila na og dami nga sama sa structure sa tao, mga tissue mura gyud sa tao. Ay pasakay nila dahil tuyo na gyud bangga. Tak tuyo ko madugmok ang dami busabot dili ligon. Hangtod nga ma-secure gyud ang dami dia sulod sa transit nga dili maguba. Mura gyud na si Parao. Gigamit sa Ginoo si Parao una aron makita ni Parao kung unsa kagamanan siya ug labaw sa tanan aron makita sa mga Hudiyo nga ang Dios nga mopagawas nila dili kabiyay-biyayan. Nga sureball gyud ang ilang future kay nahimo gani na diha sulod sa Egypt unsa pagkaha ang mga proteksyon sa Dios kung gawas na sila sa Egypt. Sunod nga hampak sa Dios, plague of hail. Kato bitaw storm hail. Kalayo mo storm hail? Unsa na storm hail? O hailstorm gibali man ako mo ni pasabot. Hailstorm. Unsa na hailstorm? Nakagi mo hailstorm? Unsa na kanang kwan unsa na siya kanang sandal ng ulan, high heel. Hailstorm kanang ulan nga ice bitaw. Sama ni sa picture. Nga ulan ice, di po na snow. Kaya snow, di mo nasakit mo dugpa rin mo. Pero kung kitang snow. Kanang ice sa Toledo sa una, nag-ismila po ko sa Toledo, nag-hailstorm. Di nga alam, dagko magigbuto. Dagko yung buto ba? Ice di ay. Di nga na kadagang ice. Nga ulan. Then explanation sa iyo sana, basta mag-abot ang init o bugnaw niya, kusog ang hangin, posible nga mugahi, then maulan siya o guys. Pero sa Ginoo, dito guta na sa unang panahon sa Egypt, disyerto biyang Egypt. Sar kay muulan, gawas karon nga panahon na kay asa gito dapat nga country ron nga perting baha. Sina kita sa balita. Dubai, di ba Dubai? Perting baha. Kaya naghimo sila og artificial nga ulan, na sobraan na maghimo, kusog kay ulan. Pero kana wala artificial, wala pay. Eroplano lupad-lupad dia mabubo kasi kung sa mana dia diretso gyud ang Ginoo naghimo ana. Exodus chapter 9 verse 13. Then the Lord said to Moses, "Get up early in the morning, confront Pharaoh and say to him, this is what the Lord, the God of the Hebrews says, let my people go so that they may worship me. Or this time I will send the full force of my plague against you and against your officials and your people. So you may know that there is no one like me in all the earth." Tanawa sa purpose Ginoo, aron makita nimo nga walay sama kanako diha sa tibuok kalibutan. Gitagaan siya aron unsa? No one like me in all the earth. You may know that there is no one like me in all the earth. Walay susama ang Dios. Ang Dios dili nimo siyang ihambing sa usa ka tao. Sa usa ka superhero. Usa ka mga paghitabo. Ang Dios labaw siya sa tanan. Pero daghan kay mga tao karon nga mas gikahadlokan ang mga gagmayng butang kaysa sa Dios. Mas nahadlok sa ilahang nakita nga mohimong milagro kaysa sa Ginoo nga mo'y naghimo. Nakahimo mo og milagro, pastor? Dili lang ang Ginoo mohimong milagro igsoon. Apil po si Satanas kabalo mohimong milagro. Dili lang ang Ginoo mo'y maka-offer og mga nindot nga mga butang. Apil si Satanas maka-offer og nindot nga mga butang. Mateo 4, gitintal ni Satanas si Jesus Christ. Kung sa may offer ni Satanas niya, yuta, kabtangan. Di ba? Gitintal siya una, tintalon ti kao. Gutom naman ka, 40 days na kaway kaon. Kaon kaning bato, himang pan. Sa iyo sa Ginoo.
Ang tao di mabuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong na gawa sa Dios. Kada pagtintal, gidala si Jesus Christ ni Satanas sa taas kay nga dapit na hindi pakitaan siya sa mga daghang mga yuta. Daghan nga mga kingdom, mingon siya. Simbaha ko, ihatag ko ninimo ang kaning tanan nga imong nakita. Grabe Satanas, no? Grabe Satanas ka, kuan ba? Iyang giupiran ang Dios nga siya mo'y tagiya sa tanan na diha na to makita nga dili lang di ay ang Ginoo maka-offer og gindot nga mga butang, pero si Satanas pod maka-offer og gindot nga mga butang. Mo nang daghan kay mga dato nga mga dili Kristiyano, daghan kay mga tawo daghang kay kwarta pero walay kalipay. Kay gihatag ra ni Satanas ang mga butang sa kalibutan, pero naay wala gihatag ni Satanas ang pagka-kontento. Wala gihatag ni Satanas. O ihatag ko nimo kwarta, ihatag ko nimo sakyanan, o ihatag ko nimo uyuta, o ihatag ko nimo balay, ihatag ko nimo sa pa may gusto nimo, ihatag ko nimo kahibalo, ihatag ko nimo ranggo sa opisyal, ihatag ko nimo. Ihatag na ni Satanas. Muna gi-offer niya kang Jesus Christ. Pero pag yun ka, Satanas, tagay na kong kontento. Dili. Ihatag ra niya ang tanan. Mo nagkita kag mga dato karon na nila. Pero wala nilang kalipay. Kay mo ra nay dili ihatag ni Satanas diha nimo pagka kontento. Pero kang Jesus Christ, if you follow Jesus, una niyang ihatag is security sa imong kinabuhi, salvation, luna nimo sa langit, ug ang pagkakontento. In short, katagbawan. Ang katagbawan atong makita lang diha sa Dios. Kaya ang tao wala gyud katagbawan. Kani ato ang design walay katagbawan. Pero sa panahon nga atong nailhan si Jesus Christ, diha niya i-introduce ang katagbawan sa ato ang kinabuhi. Na may panahon nga natay gustong paliton, pero naay pulong sa Dios mag-ingon, anak, tama na. Kay dili ka na o ikamot sa Dios. Ang Dios nato walay susama. Di ba natay kaawit ani? Walay susama. Wala siya isama. Wala gid siya isama. Kaya niyang gahom dili katandi sa gahom ni Satanas. Ang iyang gahom dili katandi sa atong pwedeng available nga kusog sa tuwang lawas. Ni iyang plano dili matandi sa tuwang plano. Ni iyang panglantaw dili matandi sa atong panglantaw. Ang iyang kabubuton dili matandi sa atong kabubuton. Kay ang Dios gyud maoy nagkontrol sa ato ang kinabuhi. Mao ni ang gusto nakong ipaabot kaninyong tanan sa atong mensahe sa tibuok nato nga pagtuon karon. Ang Dios maoy adunay pagbuot nimo. Ibutang sa imong kasing-kasing unsa may imong himuong desisyon pananghid sa Dios kay siya maoy adunay pagbuot. Lord, gusto kong mulakaw, pananghiri ang Ginoo. Kay basin dili siya musugot kay sa imong paglakaw mahilayo ka diha niya. Kung mulakaw yung ka pananghiri ang Dios, Lord, mulakaw ko, pero tuguti nga nag-andam ka nako og lugar nga magpadayon gyapon ko sa akong kinabuhing Kristohan. Mao ni ang giingon diha kang Parao. Kung dili ka motuman, diha nimo mailhan nga dili ko pareha sa imong Ginoo. Unsa man ay mga ginoo sa Egypt? Usar ka mo katong Ginoo, Dios nga gamanan nga sa langit. Unsa may na ang Ginoo sa Egypt? Sira. Isa pa man lain. Dagan siya naay Ginoo nga adlaw, naay Ginoo sa suba sa river, naay Ginoo sa kamatayon, si Nimbus. Dagan sila Ginoo. Munang gitugot ka sa Dios, ang mensahe ani mo ni nga bisan og daghan ka Ginoo Paraon, walay susama ka nako. There is no one like me in all the earth. Dagan sila gitawag nga Dios, pero dili makahimo sa pagpildi sa Ginoo. Verse 19. Therefore, at this time, tomorrow I will send the worst hailstorm that has ever fallen in Egypt. From the day it was founded till now, give an order now to bring your livestock and everything you have in the field to a place of shelter,
because the hail will fall in every person and every animal that has not been brought in and still out in the field, and they will die. Tanawa kung sa kakusog, dili lang bukol ang imong maabtan, kung dili, atay yuga. Diba? Drive kag sakyanan, pak, piti-piti, na imuhang atop sa imong sakyanan, kaya nag-hailstorm. Pero kana, makahimo sa pagpatay sa imuhang mga hayop o tao, person, majakpatan ka ng hailstorm, patay yuga. In Revelation, may tago ko ni siya. Pag ulan, bitaw guys, pero dili na ice. Kanang orange, ano 50 kilos naman, ice, gamay naman ice. Kanang orange, dako rin na 50 kilos. Na, tama, uglig o gabog-gabog, kag balay, dritso ka sa Revelation. Pero, ayong kahadlok, kaya minsan sa grasya nag-isgot nga mo ni. Sa dili pamuulan anang mga panahon na sa ice bitaw, sa tribulation, sa Revelation, kita nga nagtuos kamatayon ni Jesus Christ, dalon tayo sa langit. Muna ito ang blessed hope, ang rapture. Pero dili ka madala, ang sunod nimo ang 7 katuig kasakitan. Then usahay mo maagian ang pag-ulan og dagkong ice. Pero sa ilaha, gagmay lang, ikaw lang mapatay. Pero ang kalisod bisan sa Revelation no Exxon, bisan mabundakan ka guys, bisan mo lugo ang imong mata. Agay, lugo ang mata. Pero ang kamatayon, gipalayo sa Ginoo. Imor pa nga yung mata. Di ba ka mamatay? Kaya ano? Ang kamatayon, Ginoo, kamatayon, palayo diha sa tanang tao. Na ikaw guys, napihing ang imong ulo. Ikaw rin katamang spin. Nabali mong tin. Mamatay na ako, pero kamatayon, dili na. Bisa nung mabanggaan ba kag rural, dili ka mamatay. Ingon ana kasakit sa tribulation. Ingon ana kasakit imo magian kung mabiyaan ka sa langit ng paglaom. Mao ang rapture. Sige na mo kagian tas kamot. Ikoy. Kisay ganahan nga madala sa rapture tas kamot. Adaot ninyo ang Ginoo. Inyo bang gituuhan si Jesus Christ as your personal Savior? Ngayon, anong gahi mo kasing-kasing? Anong namay pipila ka ninyo gahi kasing-kasing? Nagipipila ka ninyo, walay panahon para sa Dios. O nagipipila ka ninyo, walay pag-ampo diya sa Ginoo. Dili man nagtukaw kada gabi. Dili man nagtukaw kada buntag. Kanang panagtukaw, giingon diya sa Ephesians, sa Philippians, pag-ampo na siya. Ingon siya, panagtukaw ka mo, matag gabi o matag adlaw. Tukaw, which means pag-ampo. Pero naipipila ka ninyo, dili gani makahimo sa pag-ampo. Sultay mo kasing-kasing. Ayay, bunga ni ko kasing-kasing da. Ingon ko, love na ko ang Ginoo, na si Jesus Christ ang wag ko. Wala ko'y panahon para niya. Wala ko'y panahon sa pagpasalamat niya. Wala ko'y panahon sa pag-meditate siyang pulong. Kaya nga no, ang willingness sa imong heart, dili siya anak. So, kaya nakita sa Diyos, o imong heart ha, dili willing, sakyan ko na. Para hiyaw, kaning paraon. Pero dili na imong anak kasal, dili na imong anak nga mga plagues. Kagubot sa imong una-una. Sa panimalay, walay kalinaw. Og labos tanan, wala kay katagbawan. Maunay paggahi sa kasing-kasing niya. Verse 20, those officials o Parao who feared the word of the Lord hurried to bring their slave and their livestock. Tanaw ha, ang mga tao nga official ni Parao na hinahinay na sa pagtuos Ginoo. Pag-iyon ni Moses, nanapot si Moses, patay mo sana po kayo dalani. Mag-ulan ug ice, hailstorm. Dahil pag-uwan ni Moses, hipusan ninyo, tanan ninyo mga hayop, panago mo, kung asa mo kapanago, kay na dakong bagyo at ice. Dayon, those officials o Parao who feared the Lord, nahadlok na sa Ginoo, ato na yung pagto, hurried to bring their slaves and their livestock inside. But those who ignored the word of the Lord left their slaves and livestock in the field. So aduna na pipila. Tanawa ko tayo sa Ginoo ha. Iya gituyuan nga si Parao mugahi aron makita niya ang gawon sa Ginoo ug nagbunga ang katuyuan sa Dios.
aduna na ipipila sa mga opisyal ni Parao na hadlok na sa Ginoo. Nagbunga yun ang authority sa Diyos. Nagbunga. Dili lang di ay ang purpose niya lutuson si Parao, kay trip lang yun sa Ginoo lutuson si Parao. Ang labaw sa tanan ang yaging katuyuan, makaila ang tao na unsa siya kagamanan. Ug ni resulta yun, nahadlok na ang pipila ka mga opisyal ni Parao sa Ginoo. Mingtuunas mga pulong, pag ingon ni Moses hiposa, nagdagan-dagan din sila sa paghipo sa tanan nilang mga kabtangan, apil na ilang mas slave nga mga tao, apil na ilang mga livestock. Pero napagyapoy uban nga nag-ignore sa pulong sa Dios o wala nila gihipos ang ilang mga kabtangan, mauto ang na-disgrasya, mauto ang nakalas, mauto ang nawala. Sa atong kinabuhi, pipila ka nato sulod sa simbahan. Karon, kitang tanan. Naay mga tao nagtuman sa pulong sa Ginoo, naay mga tao nag-ignore sa pulong sa Dios. Inyo karon, kanato tanan karon, asa man ka nabilong? Sa nagdikahadlukan ang pulong sa Ginoo o ilang gituman ang mando or sa tao kanunay nag-ignore sa pagbadlong sa mensahe sa Ginoo, sa pagpadayag sa iyang gahom, sa pagpadayag sa iyang pulong aron ikaw motubo ug malingkod. Asa man ka? Sa natuman o sa nag-ignore sa pulong sa Diyos? Mayan man na, kay wala nimo na-apply ang mga mensahe ug ang grasya sa Diyos yung kinabuhi. Wala makita. Nahignay mo dapat, be. Hignay dapat, be. Asa man ka? Sa nag-ignore o sa nag-tuman? Asa man ka na? Sa ignore, sa tuman, dipindi, sa yun or dili. Di ba? Di ba niya? Nani sa to simbahan, sa to salod, sa to anyo karon naman, nanatani, na yung mga tawa ni. Taong nagtuman, nagdali-dali, nahadlok, nagtuman Diyos puro sa Ginoo. Napoy mga taong ignore lang kinunay. And then, moto ang ilahang mga livestock na discretion. So, sa atong kinabuhi, kung kanon tayo mag-ignore sa Diyos, dili man ka mamatay, pero naay mga consequences. Ano sa mga consequences? First is your peace in mind. Huwag na siya, una. Kalinaw sa imong una-una, wala nahatag sa Ginoo. Consequence na nimo. And then, daily result. Gagmay mga sa ato pang kanang bitaw sa tigulang pang isultihan, nagka-busit-busit ang kinabuhi. Pero sa tigulang ang isultihan na, pero dili na busit. That is the will of God for you to suffer because you are not listening to His word. Katuyuan na sa Diyos nga maglisod ka, maagian mo na karon kay kapila na siya nagtawag nimo, kapila na siya nagpadlong nimo, kapila na siya nagsulti sa iyang kamatuoran para kanimo. Naglingog-lingog, ragi hapon ka o nang asa ka aning duha sa naminaw o sa nag-ignore sa pulong sa Diyos. 34 and 35. When Parao saw that the rain and hail and the thunder had stopped, he sinned again. Tawa na po'y tawo yung ani. Ano ha? When Parao saw that the rain and hail and the thunders had stopped, he sinned again. He and his officials hardened their hearts. Ang atong official, balik na po kagahi. So Parao's heart was hard and he would not let the Israelites go, just as the Lord had said through Moses. Naitawa yung nani. Kabantay man yung tawani. Kanang bitang panahon nga magkalisod, muduol sa Ginoo. Pero muna bitang kalisod, balik na po. Naglisod. Panahon na gini. Ang simbat sa Ginoo. Napahula yung kalisod. Magagayahin na taranda. Balik ta. Magsakit na po, balik na magtawa sa Ginoo. Maulian, balik na po, di ba? Naitawa yung nana, mag-agad ang ilahang pagsimba kung unsa ang kahimtang silang kinabuhi. Naitaw mo simba kay nakadawat og maayo, kung wala kadawat maayo, ut-utong ng Ginoo. Ano wala mo ko Lord? Kung naabi to, panalangin sa Ginoo. Kung nakalisdanan, ano man ni Lord? Dili gimingon nga kabubuton sa Dios. Napoy mga tao pag-ayahay, mawala, maparihura ang Ginoo sa kinabuhi. Pero unsa man ay dapat ang atong buhaton?
naata sa kayahay, anaa sa kalisod, magpabilin yun ta diha sa Dios. Manang ingon ni Paul sa Corinthians, I know how to live in a base, and I know how to live in a vow. Kahibalo siya mupuyo sa kadagaya, kahibalo siya mupuyo diha sa kawalan-on. Kitang tanan nga mga Kristohanon, di nato isubay atong pagsimba sa Dios tungod kay ayahay atong kinabuhi. Dili pud ta mo simba sa Dios tungod kay naglisod pud ta. Kun dili kaayahay ug kalisod, magpabilin tang matinud-anon diha sa Ginoo. Pero ang natabo sa mga opisyal ni Parao, nimbalik sila sa pagpakasala, human nga niundang ang bagyo diha sa ilahang nasod. Uy, nihayag na. Balik na pud da. O ang Dios nagsulti diha tungod kay gigahian niya ang kasing-kasing ni Parao. Ikawalo, the plague of locusts. Tawag, silpi pang locust na. Locust, kanang dulon, sa tuwa dulon. Exodus chapter 10 verse 1 to 20. Alas 10 pa ikabalaka, kaya alas 12:20 kayo mag-ibuyat sa ba? Alas 10 pa lang mo kayo. Ay mo kabalaka diha, kay mahuman taglaon na ron. Diray. Di ba kay di ko kagwanta gutom. May mo to sa surma, mo banta mo to, ako di mo kagwanta. Okay, the plague of the locust. Ang hampak diha, ang locust ipadalas Ginoo. Dapat dulon. Pero kaning dulon na, dili lang anong ang trip ani. O sa mga puy trip ani, apil unod sa tao. Trip pud niya. Diba ka nang dulon, apan-apan ba ka nagko daw? Di ba kauno na mga gabi, mga green na. Apil mga brown. Hasta ang panit kaunon. Ingon na kaning dulon na. So Moses and Aaron went to Pharaoh and said to him, this is what the Lord, the God of Hebrews says, how long will you refuse to trouble yourself before me? Ano sige sa kanbas, sa pinunuan ba? Nya, kayo ba? Walo pa? Napay duha? Ano rin? Nya, agrupan ba? Kaya pa Parao? Walo pa ba? Naparabay duha? Aja, kano sa kataman? How long will you refuse to humble yourself? Gahin mo kayo siya. Let my people go so that they may worship me. If you refuse to let them go, I will bring locusts into your country tomorrow. They will cover the face of the ground so that it cannot sing. They will devour what little you have left after the hay, including every tree that is growing in your field. Tanawa, kanong kaingon ko nga dili lang kahoy ang iyang kaunon. Kaingon siya, including apil na ang kahoy. Pero sabi na, it will devour what little you have left after the hay. Anan nga naani mo, kitkito na sa kanang dulon. Diba? Tanawa, di ba kanunay kung nagsulti kaninyo, nagipagahian sa Dios ang kasing-kasing ni Parao. Pero tanawa ko si pangutana ni Moses diya kanina, how long will you refuse to humble yourself? Hangtod nga dili nimo ipaubos ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Dili niya kuhaon ang pagtunglo diha kanimo, ang paggahi sa imong kasing-kasing. It requires humbleness. Paubos sa imong kinabuhi. Ayaw magpataas, ayaw magbuot, ayaw pagpamulong. Nga human lang ko ani ako ning buhaton, ayaw gyud pagpamulong anak. Pagpaubos ug tuguti ang Dios mo makuha. Dili mo gid siya mo work in sa imong life for you to be abundant kung dili ka magpaubos. Munang niingon ang si Moses kang Parao, kanus sa man nimo ipaubos imong kaugalingon? Sige man siya refuse good. Sige siya pahitaas. You can say yes. Pwede mo ingon ni Parao nga, lakaw mo. Gikapoy na ko ninyo, lakaw mo. Pero wala gyud gitugo sa Ginoo kay nakita sa kasing-kasing diha ni Parao. Nganing sugod siya, dili pinagi sa paghambol, kundi rebelde type. Pwede tang makasimba sa Dios nga pinugos. Pwede tang muawit sa Dios nga pinugos. Pwede kang nakakaroon nga walay kalipay. Wala ni mo gihambol imong kaugalingon. Wala mo ulit lang kasi mong balay, walay panalangin. Now,
sultihan ko kamo. Sa mga magbubuhat, yes, na mga preachers and teachers nga able mo touch sa heart, sa kasing-kasing, sa matag usa nga maminaw. Pero, ang pinaka-sentro sa tanan, nga nung dili ka mapanalanginan sa mga mensahe sa pulong sa Dios, kaya imong kasing-kasing mapahitason. Ang imong kaugalingon mapahitason. Sa usang bahin mapakita nga mapahitason ka. Dili ka kay balong mga ipasaylo sa Ginoo. Bisan na kay gihimo kagahapon, wala ganimo nimo gipangayog pasaylo na kagabi. Bisan og na kay gihimo kaniadto, wala ganimo na isultian ang Dios. Munay kasing-kasing na mapahitason. Dili kahibalo mo angkon sa iyang sayo. Dili kahibalo mo reflect sa iyang failure. O dili kahibalo mo submit sa will ni Lord sa iyang kinabuhi. Munay dili humble na kasing-kasing. Munay wala ni Parao. Munang perminti nagpagay ang Diyos ay kasing-kasing kay wala siya mag-humble. Wala niya gipaubos. Niabot na og 8 kapling. Wala gyud siya kapaubos. Munang dulon. Grabe kayo. Imagine ang dulon mo kit-kit sa imong panit. Di ba? Imagine ang dulon imbis kay imong milantaw ang dulon, nagkaon ra sa gabi. Pagkahurot sa gabi ang dulon milantaw nimo. You're next. Patay ka. Di ko sa'yo giingon. Tamang dulon na. I will bring locusts into your country tomorrow. They will cover the face of the ground so that they cannot be seen. Tanaw, o kayon pang dulon ayaw makita ang yuta. Ingon na kabaga sa dulon. Kanya iniglamoy sa gabi, tanan, agi tanan kahoy home. Purot na. Paglantaw sa uy, ko'y tao. Lantaw na yun. Ikaw ang tao, no? Grabing dulo na. Yawa ka kay Balong, ang trip na po sa dulon, ko'y tao. Ano ni? Di ba? Ingon na anak, burag katong layon ng tao ba? Ang tao, gihan sa layon. Di ang tao yun, Lord, luwas ako, Lord. Ang layon ba yun? Lord, thank you for this food. Patay. Ang tao nag-ampo nga, Lord, wait ang di ko kano na ning layon. Yang layon po, di ampo po, Lord, thank you for this food. Ang sao na nun eh. Di magdinaganay mong duha. Ning ka mo siya, kaya layon, pasalamat po sa Ginoo. Yang tao nag-ampo sa Diyos. Ang senaryo na mo ni nga ang sa panahon sa Israel, sa Ehipto, dili lang kay trip sa dulon ang mga kahoy. Apil na ang imong hayop kung ikaw trip gyud sa dulon. Unang kurot gyud sila. Unang nanago sila. Tingnan nila, tanawang Ginoo. Grabe. Sa panahon nga ang Dios magpamuhat, nasa giandam ni paandamon di kaniya. Tanawa ka naman nasa Parao said, how will you refuse to humble yourself to me? Let my people so that they will worship. If you refuse to let them go, recover loss, they will cover the face of the ground so that it cannot be seen. Kung imong tanaw ng mga bersikulo ha, ipahimangnuan sila daan. Kahit kabaga sa dulon, dili lang dulon nga usa ka milyon. Ang tanang yuta sa Israel, sa Ehipto, matabunan. Kayon pang dulon, ay makita ang yuta. Ang tanang nga nagtuon ni Moses, ang mga opisyal na nagtuon ni Moses, nanirado na sa balay. Gawas sa ilang balay sa minto, di ginamakit-kit sa dulon. Gawas ang ngipo sa dulon kay Sandir, saba kayo. Pero, mo na itabo nila. Gahi ka pong kaayo siya. Pag tuod, wala gihapon natandog si Parao kay dili siya maghambol siya kung galimot. O giabot ang ikasiyam na hampak. Plague of darkness. Lunlon kang ngit-ngit. Ngit-ngit yung kayo. Nakita nila ang mata sa mga tao. Mata na ha, ilang biday. Sa kangit-ngit mo sila nakita. Bisan o magpasika silang suga, di kit malukop ang kahayag. Ngit-ngit yun. Nakatry mo ka ng, di ba, for example, tulog kay ka ba gabing dako? Di ba, itong mga mayaging bulan na inig-brand out ko gabing dako, tulog kay ka ba? Pero bisag tulog ka, pero inig-brand out yun dayon, makabati ka nga, pitingin kita.
masubraan kahilom. Hilom gyud kayo. Nibrana daw anang itulog ka. Mabatian gini mo nga nibrana kay mo hilom ra kalit bro. Total silence. Inguna na ang sound sa darkness. Total silence. Wala kay makita ug diretso ang hugot sa imong kanito imong heart bro, paminaw buraka gi dakugan. Last month na brand out. Tulog ko. Ngayon bro, lain may ginawa. Paglato ulang ngito, ngit tibok palibot ngit kayo kay nag-brand out day. Ang nabati sa akong dughan bro, guot. Kay wala ko maanad nga, wala ko'y makita. Inguna na ang tingali ang nabati nila, total darkness. Ngit yun, tibuok country. O ya, tanawa, dili lang na usa ka oras nga ngit ha. Pila man kadlaw. The Lord said to Moses, stretch out your hand towards the sky, so that the darkness spread over Egypt. Darkness that can be felt. Tanawa ha? Kan ngit nga mabati. Dili lang ngit nga ngit. Try close ang iyong mata. I-close yung mata. I-close na yung mata ha. I-close ba? Ngalan mo siya. So, kita. Kana ngit yun. Di ba, anak? Wala kayo mabati. Ngit yun. Di ba? Pero, kung sa'yo kaingon sa Ginoo, ngit nga mabati. Burag tingali, ngit nga. Burag mangusi ba? Ay, lainas ka ngit. Kasakit sa kangit-ngit. Ingon ana nga kangit-ngit. Dili lang kay ngit. Kundi ngit nga naunay gibati. So Moses stretched out his hand towards the sky. And total darkness covered all Egypt for 3 days. Pagbuntag, ngit. Pagabi, ngit. Pagbuntag po, ngit yung tanan. Nga dili lang ngit, naagi kay batiyon ng ngit. Di ba? Di ba, mga bata, og na ngit. Hadlok na yun. Kana, labaw pas katlok, kay wagi kayo makita. O wala, o ang tawag ito man na, magagi rin so. Sulit ako din nga. Wagi makita, bisan usa. Ang imo lang makita, kung magdala kag suga, kung saan inani mo, dapit ni mo. Pero ato sa unahan, hindi na nanin kakita. Kaya wagi kayo makita, nga bisan usa. Diba, for example, wala ka, gabing dako. Pero nakikita dito, hayag sa unahan, murag kampantiki ka nga, nagi kayo patulungan dito. Nakaw, kinahayag dito unahan. Diba? Pero kaya ilang mabati, maglakaw sila nga, wag sila makita. Maglakaw sila, wag makita, bisan gamay. Muna ilang nabati diya sa kangit. Pero, wala gihapon si Parao nagpatuo. Tulog ka adlaw for 3 days, yet all the Israelites had light in the place where they lived. Pero unsa, naga po distinction. Ang mga Ehipto, gibranautan ang mga Israelites, perting hayaga. Nakakita mo ka na dako kayong dagom, dagom ba? Barang katong ito, kami nilang atilaw atong Merkulis na ito sa tinaplan. Di ba nakita tatilab na itong ngit-ngit kayo ang clouds, pero na yung mga light nga nagkuhan ba, kita na to, nga, anong hungaw ang kahayag sa adlaw ba? Na yung mga pipila ka, mga rays nga nakita. Murang ingon anak, sa ilahan ng lugar, kung asa nakita ang Israelites, nakita ang kahayag. Pero ang mga Ehipto, ngit-ngit yung kayo sila. Ngit-ngit. Pero pag-abot sa Israelita, na ay kahayag na naniya. Diyan ang pakita, nga kung buot sa Diyos ipakita ang kahayag, mapakita niya. Ug ang kahayag sa itong kinabuhi na sa ito ang kasing-kasing. Kaya naana si Kristo ka na to. Ang kahayag sa Diyos, ipakita niya 2,000 years ago. Pero we choose to live in darkness. Kanunay daghan kay mga magwawali. Si Kristo nagpakamatay para kanimo. Si Kristo nag-usab sa imong kinabuhi. Si Kristo hatag kabaguhan sa imong kinabuhi. Nabago na ikaw. You are a new creature. Ipakita na ang kahayag sa imong kinabuhi. Pero you choose to live in darkness. Gipili gyapon nimo sa pagkinabuhi diha sa kangitngit. Gipili gyapon nimo sa pagkinabuhi diha sa kahilayan sa mga kasalanan. Nga dili naman unta ikaw tong mga tawo kasama sa Ehipto nga naa sa kangitngit, kay ikaw na mga tawo gipili sa Dios sama sa Israelita nga naa nas kahayag. Pero ang atong kinabuhi nag-ilog ang kahayag ug kangitngit. Kay ngano?
walay full submission sa authority ni Lord. Kung mayroong mag-full submission mo ison, dili bud pasabot nga dili ka makasala. But in the times nga masipyat ka, you acknowledge, uy, nakasala ko. Lord, sorry, kaya nabuhat na ko. Lord, sorry, nabuhat na ko ni ang dili ni mong gustong ibahin. Pipila ka ninyo diri nga makalimot sa pagpangayong sorry sa Dios. Be honest. Mura bitong na habitual sin lang. Habit na lang ang pagpagkasala ba? Gagmay sala. Pero kinahanglan isugid sa Ginoo. Bantay gina siyang kinabuhi kay daghang Kristohanon performing habitual sin. Nag-perform gid siya og habitual sin. Nahimo na niyang lifestyle ang mga sala nga gagmay. Ang sala nga gagmay matipon bugat kay na mga igsoon. Kay gihinay-hinay nimong kurap ang imong kasing-kasing. Bisan lang pagpamakak sa buntag, usa, katulo, pagsulti mga dili maayo, paglantaw mga dili maayo, paghilabot sa laing tawo, paghilabot sa mga laing butang, ginagmay nga sala. Pero matipo na tanan, bugat na sa kasing-kasing, matingala na lang ka, di kaganahan mo ako. Kaya ang tinagpiso nga sala, nagtipon ang 1 million ka, pinagpiso nga sala, 1 million na sala, bugat na kayo ang imong kasing-kasing. Beware, sa gagmayng sala, it can destroy your life. It can destroy your faith. It can destroy your will to follow God's word. Makaguba gina siya sa imong kabubuton sa pagsunod sa pulong sa Dios. Last na plague nga gipadala sa Dios diha sa Kamparao. The plague on the firstborn. Ang hampak diha sa pagpatay sa kinamagulangang anak. Imagine, pinangga ka nimo mo kinabugulangang anak, no? Bisan og kahiro og ulong, pinangga gina nimo. Bisan og supakiro, bisan magbuot. Imagine lang. Mao nay kuhaon sa Dios. Mao nay nahitabo kang Parao. Tanang kinabugulangang anak, dili lang ang Parao. Tanang kinabugulangang anak sa hayop, sa tanang tao, sa Ehipto, kuhaon. Kinabugulangang anak lang, son, firstborn, na lalaki. Tanawa. So Moses said, "This is what the Lord says about midnight. I will go throughout Egypt. Every firstborn son in Egypt will die. From the firstborn son of Pharaoh, who sits in the throne, to the firstborn son of the female slave, who is at her handmill, and all the firstborn of cattle as well." Tanawa. Gikan sa unang anak ni Parao, santo sa unang anak sa mga slave, hangtod sa mga unang anak sa mga binuhi nila uuhon sa Ginoo. Imagine, mawala ang imong pinanggang kinamagulangan. Purag madukbuk gid imong kinabuhi. Ay pipila ka ninyo nga nawad-an na mas kinabuhi. Nay pila ka ninyo nga nawad-an na gyud anak, di ba sakit? Sakit kayo. Pero dili disgrasya o dili malas ka na siya. Kung dili adunay katuyuan ang Dios. Ug nailhan nimo ang iyang gaw. Nay butang nga buhaton sa Ginoo masakitan ka aron makakita ning ka. Kung unsa gyud ka consistent ang Dios sa pagpamuhat nimo aron mahibalik lang gyud kaniya. Mo nay katuyuan sa Ginoo. Exodus 12. The Lord said to Moses, samtang nagpahibalos ang Dios kang Moses, ipahibalo na kang Parao, mamatay tanang mga kamugulangan. Ug ang Dios dili sa gusto maabong mga Israelites. So ang Dios nag-order kang Moses, ingon sa dayon, mani ang order sa Ginoo. And the Lord said to Moses, and Aaron in Egypt, this month is to be your first month. So nahitabo, na datong panahon na, dato na nag-establish ang Dios nga mao na ni ang first month nila, the month of Passover. Sa tuwa, mo na tong gi-celebrate sa Holy Week. Mo na tong gi-celebrate Holy Week. Sa ang ilahang calendar Islam is Nisan calendar. Mo nang ang unang month nila
ang month of Passover nga natunong sa tong practice nga Holy Week. Wala siya. Wala ni ano nga nanatay para nga Palm Sunday katong night cruise. Wala ni dire ni. Tanato nga na. The Lord said to Moses, this month is to be your first month. The first month of your year. Tanawa. Unang bulan diha sa inyong tuig. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, so muna na yung unang simana, ang unang bulan sa tibok tuig, ug sulod sa usa ka bulan, sulod anang 10 days. 1, 2, 3, tamat sa 10. Whole community of Israel, the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family. Kanang mga hamtong nga mga lalaki, magkuha og usa ka karnero. So butang na lang 500,000 ka mga ka pamilya, 500,000 ka karnero ang kinahanglan nilang pilion. Tanawa, ang precise command sa Ginoo is to take a lamb for his family, one for each household, isa sa usa ka panimalay. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor. Kung, for example, kung akong asawa, kung ako'y asawa, yung usa ra mong anak, di man ako mahurot ng usang karnero, so pwede siyang mo share. Kung tunga ta kay parihurot ta gamay ng pamilya, dito ni mahurot. Tungaon nila. Muna naghatag kung consideration sa Ginoo. Kung kami Lord, natuluran ni usano pagurot sa karnero. Kaya nga na may precise hour na kinahanglan mahurot din yung karnero, tanawa. To small, to lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. So ilang nga hapon, pila makabuk diya kay atong baynon ani. Gamay ra kay mi, di mi makahurot ani. Gi-precise gid nga kuman sa Ginoo. Pag ihap mo sa inyo, nagsinso sila. And then sunod, you are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. Pinintahay, sinsus. Dali-dali din himo sa Moses. Pila ka mong pamilya, pila ka mong tao, pila ka mong bata, dagkog kaon, dagmay kaon, kay kwintahon. I-precise yun kay para dili masubra ang karnero ng ilang maihap. The animal you choose must be a year old. Sa katuig, without defect, and you may take them from the sheep or the goats. Take care of them until the 14th day. So sa pulong adlaw, ilang magpili sila sa ika-14 nga adlaw. Take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Pag abot sa 14 ka adlaw, lingon ng Ginoo, magdungan mo ihaw. Pista na. Duwag ihaw. Twilight, which means banag-banag sa kagabiyon o kahaponon. Kanang kilong-kilong na. Magdungan sila og ihaw. Anawa si Sonia. Then, they are to take some of the blood and put it in the side of the top of their door frames. Muna ilang himo. Ang mga dugo, nga ilang pag-ihaw, ilang saluron, ilang idali-dali, o butang sa side sila portahan. O gihimo na sa to karon ang Palm Sunday. Naay cross nga gibisbisan, ay butang sa balay para walay dautan nga mo sulod. Pero ang problema kay ang dautan sulod na daan. Mo ni practice. Di ba naay Palm Sunday? Mga tao magaganda yun na. Pero sultihan ko kamo, wala na mas gamhanang dugo kaysa sa dugo ni Jesus Christ. Sumalak pa sa Ephesians chapter 1 verse 7. Gigamhan kita sa dugo ni Kristo. Unang ang atong practice nga padugo, walay gahom. Kay ang gahom, ang dugo nga adunay gahom, ang dugo ni Jesus Christ nga dugay ra giula sa krus. Mo ni practice nga atong naandan padugo. Di ba? Forgive me kung naay nag-practice ani. Magpadugo sa sakyanan, paduguan. Sa birthday, paduguan. I will na makasabot ko ninyo tungod kay wa ko kay nakadungog ani nga mensahe. Pero dili na to ni nako nga practice. Panahon pa ni kay nung giabilan, required yung blood offering. O dili po gipakita gid po ang blood, power of blood to typifies the blood of Jesus Christ. Sa pagpakita na in the future,
2,000 years after na ay Jesus na magpaula sa dugo, na kana mong dugua mohinlo sa tanang sala nato. O dili lang sala nato, tanang butang sa kalibutan. Di ba? Mahinluan. Ganuman, Acts chapter 10, si Pedro gigutom. Ngayon, gigutom si Pedro, nagsulti ang Ginoo kang Pedro. Pedro, gigutom kay ka. Lagi, Lord, gutom kay ko, Lord. Gipadaog sa Ginoo ang usa ka dako nga carpet. Nado to tanang mga hayop, kung apil man yan to, nakita mo yung apil ang baboy nga dili pakaon, tanay ng mga hayop nakita nito. O ihawa ni Pedro. Di mo na pwede, Lord. Bastos, hugaw mo na siya. O sa Ginoo, ayaw pag-ignag bastos ang butang na akong gihinuan. Pinagi siyang dugo. So which means, that's why, ang baboy pwede na makaon karon tungod kay dili lang dahil ang tao ang gihinuan sa dugo sa Ginoo. Tanang mga course sa kalibutan gikuha sa Dios, pinaagi sa dugo ni Jesus Christ. So that's why there is no need sa pag-practice sa blood practice nga gihimo sa Israelites kaniadto, kay mo man gini lang gihimo kay gitapos na ang tanang panulundon sa kamatayon ni Jesus Christ. Nag-blood practice sila tungod kay wala pa si Jesus Christ. Human ani daghan pag mga blood practice nga gigamit sa Israel. Burnt offering, perminti nila nang gihimo. Dugo, dili nila na isagrado ginaparan nila kaniadto. Dugo sa hayop. Tungod kay wala pa man si Jesus Christ namatay. Pagkamatay ni Jesus Christ, ang tanan nga practice sa Israelites giguba sa Ginoo. Mao tong pagkamatay ni Jesus Christ, pag kinalasan ginawa Jesus Christ, pag nihilak ang Ginoo nga nasa langit, ang yang tulo sa luha na abot diya sa yuta ug ang yuta naliki taman sa templo sa Israel. Ug ang kinalasang templo sa mga pari sa Israel, apil ang kurtina o apil ang pulpit na buak. Ang minsaya na tanan nga panulundon nga gitagana sa Dios sa mga Parisiyo o sa mga Israelita human sa kamatayon ni Jesus Christ, tanan wala na pulos kay gihuman na ang tanan ni Jesus Christ. Ang mga practice kaniadto panahon na diri na power. Pero pagkamatay na ni Jesus Christ, wala na. Kaya ang final lamb na gislain is si Jesus Christ nga sa cross. Mo nang practice nga gamit. Kung midagan ang kapanahonan, nagpabilin na sa ato ang alimpatakan sa atong mga lula, nginahanglan gipadugo, nginahanglan gitugo, kay mo na gibuhat kaniadto. Pero dili na maggahom, kay ang gahom nga ang dugo nga adunay gahom ay ang dugo na ni Kristo. Nga iyahan ang gikatag sa tibuok kalibutan. Ug si kisang tao nga moduli kaniya mahinluan ug mapasaylo. Dili lang tao, tanang butang sa kalibutan gihinluan sa Dios. Kay mo na iyang gipadayag diha kang Pedro sa Acts chapter 10. Basahan niyo na Acts chapter 10, diha niyo makita nga dili lang dahil tao ang gihinluan sa dugo ni Jesus Christ. Tanang butang gihinluan sa dugo ni Jesus Christ. Inyo ang assignment, Acts chapter 10. Dili yung panahon na mga igsoon, precise kayo ang tugod sa Ginoo. Tanawa, then they took there's some blood and put it in the side of the top of the door frame at the house where they ate the lamb. That same night, they are to eat the meat roasted over fire along with the bitter herbs. Pakanong sa kana, bread without yeast. Kanang tinapay ko walay patubo. Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over fire with head, legs, internal organs. Tanan, gikan sa ulo, tiil, apil na ang mga lamang loob, ipakaon o burot diyan nila, dili sila mukaon nga ilang gipabukalan sa tubig, dili sa mukaon nga kilawin, kundi precise yun ang order sa Ginoo. Sugbaa ninyo kana. Apil tiil, ulo, o lamang loob, lumbaanay mukaon. Mautong precise kay sa Ginoo, o katong gamayng pamilya, magtunga lang sila. Kay ipahurot man gina sa Dios. Kay kung dili mahurot, kung sabi tabo, bisan og ilahan pa ng gibutangan og dugo na ilahan purtahan, makahimo sa pagsulod ang sa kamatayon. Precise good. Like, pag dili mahurot, dali-dalion nila kung sa ikon. And do not leave any of till morning. If some is left till morning, you must burn it.
ang gabi musulod na ang kamatayon. This how you are to eat it. With your cloak tucked into your belt. Sanina insect sa kaon. Then your sandals on your feet and your staff on your hand. Eat it in haste. Yung pagdali gid mo kaon. Na dihagit ka, karang iklarong itulyukan. Ano naman, hutag yun ako, humayo yung hutag yun, paningkamot yung hurot kong ngayon, dali-dalihan yung sunog. Kinananay yun. Mama, ilabi kaon, pastak yun. Matay ko kaon. Kaon yun. Mga ginamita po. Kahit suko sa Ginoo. Mga pusog na kayo, kaon. Pastak yun niya. O dili din mahurot, yung rin ang dali-dalihan og sunog. Dali-dalihan og sunog. Bonnet, this how you are to eat it. Mag-insert na sa inyo, dali-dali yun. And feed your staff in your hand to eat in haste. Pagdali. It is the Lord's Passover. Ano na siya? Ang pista sa Passover. Nga maoy, panahon po sa pista, nagikamatyan ni Jesus Christ. Passover man to. Gato Jesus Christ, Last Supper, nagkuha sila o unleavened bread. Pagtatagtag ni Jesus Christ. Maupod to, ang pista, natunong po sa pista sa Passover. Nga, natunong po na ito practice of Holy Week. Di ba? Di na ito mapakita ba? Nga ang pulong sa Biblia, dili bakak. Kaya ang nahitabo kaniya ito, na-record po sa history, o mapamatunan din po, nga ay mga tao na nagbuhat niya na. Munang practice karon sa Israel, lagi sila Passover nga piyesta. Sa ito gi-practice sa Holy Week, sila is Passover. On that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all God's Egypt. I am the Lord. The blood will be signed for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destruction plague will touch you when I strike Egypt. Ano kita o Passover? Pista sa Passover. Tungkol kay kanang panahon na igo lang ning labay ang kamatayon niya nila. Kaya ang kamatayon bisan sirado imong balay, maapli gina paglantos kamatayon adunay dugo. O gihimo nila ang tanan nga sugo sa Ginoo. Pagdalin ka ang tanan himo lang. Makita sa kamatayon tanan mulabay lang. Matuno po sila portahan. Morya po labay, morya po labay. Pero pag abot sa mga Ehiptohanon wala nagbuhat niya na. Kaya gisugo ra sa Dios kani gipahilom lang yung mo yung buhaton. Maunang ang tanang mga Ehiptohanon nga adunay kinanggulangan anak nangamatay. Og kanang mga kagabion na grabe kayo kasaba. Ato. Egypt, I am Lord of blood, sign for you in the house where you are. And when I see blood, I will pass over. Destruction of plague will touch you, even I touch you when I strike Egypt. And sa sunod na verse na, wala rin ako na-appeal, kanang kagabiyon na, puro tiyabaw ang nadungog sa mga Israelites people. Tiyabaw tanan kaya paglantaw, niabli ang putahan, paghuman, dritso, kirig din anak. Hilak ang mga ginikanan, astang mga kamilyo, astang mga baka, nang giunga ang mga baka, tungod kay nangamatay ang tanan. Tanang mga unang anak. So dili lang nagagmayng baka ang anak, katong mga unang anak sa karaang baka, madag ko na, namatay. Tanan ng mga kinambulangan ng anak. For example, ikaw na ang senaryo na, dili lang kay, for example, si Noy-Noy, ng ninyo, dayon, nasa kinabulang anak, dili lang po ang iyang anak, maoy, mamatay. Kasi kinamagulangan mo po siya, mamatay po siya. Tanang kinamagulangan. Muna siya diha. Tanang kinamagulangan, for example, ikaw ninyo, kinamagulangan kasi mo mga papapatay po ka. Tanang mang kinamagulangan, dili naman nga kwan, tanang kinamagulangan anak. Nauna, matay yun. So, si Paraon, ang iyang anak nga kinamagulangan, namatay. O diadto, sa storya na, diyan ang panahon na si Parao iyan ang gipagawas ang Israelites. Pero, aduna gihapon siya hibuan. Sa sunod na po na higayon, ang atong hibuan, mana ang 10 plagues. Pero napagay last strike ni Parao niya kaniya. Kaya wala gihapon siya nagpaubos sa iyahang kasing-kasing. Grabe ka dangerous kung mapahiltaso na itong kasing-kasing. Daghang kay pwede mahitabo na ito. Daghang kasakit ang mahitabo ka na. Mapagahian ka din mo kasing-kasing. Kay tuyo na sa Ginoo.
kay taas kay kagkarbo. Dili ka humble. Sa mga youth, na yung mga taas o garbo. Unang walay teamwork sa mga workers, kay taas o garbo. Maunay problema in serving God. Pride. Maunay sakit ni Parao. Ang question, why did God harden Parao's heart? It was to display His power over Parao and over the so-called God of Egypt in the plagues and in the parting of the sea. But for this, according to Exodus 9:16, for this purpose I have raised you up to show you my power so that my name may be proclaimed in all the earth. Walay lain katuyuhan ng Diyos. Nganong gipagahin na kasing-kasing ni Parao to show His power. So-called God of Egypt. Tanan nga mga Diyos-Diyos sa Egypt, gipakitaan din niya si Parao. Naway gahom ang Diyos sa Egypt. Kay ang iyang katuyuan, for this purpose I have raised you up to show you my power so that my name may be proclaimed in all the earth. Si Moses ang diskutan niya ni. Anong gitugutan ti kang gipataas ti ka Moses aron mapakita sa tibok kalibutan unsa ko kamahanan. Kanimo karon sa imong kinabuhi? Nganong nakaabot ka anak karon nga kahimtang bisan dili ki ka inilang gato pero na kay kaya ug kanino ka natong tanan? Usay nga unsa nga level sa imong kinabuhi nga naa karon? Ang katuyuan anak aron mapakita ang panalangin ug gahom sa Dios diha kanimo ug sa imong silingan. Ipabilin ang kadan-ag sa gahom sa Dios piragi sa imong kinabuhi. Nakakaroon dili aksidente. O nang wala ka gitawag sa Dios sa kalibutan aron magpahuot-huot lang diri sa kalibutan. Gitawag ka o gihimo ka sa Dios diri sa kalibutan. Tungod adto siya purpose. Ipakita ang iyang gahom, ipakita kung unsa sa kagamanan, ipakita kung unsa kadako o iyang kamubuton, siya maoy magkontrol sa ato ang kinabuhi. My name may proclaim in all the earth. Sa ato His name may proclaimed in all our family. Napakay mga kaigsuunan, napakay parente, napakay pamilya nga wala nakailas Ginoo. Pinagi lang sa imong kabag-uhan, imong mapakita diha kanila. Tuguti ang Ginoo, mao'y magpamuhat sila ang kinabuhi. Ayaw po pagdali. Okay, God has a control. Nagi siya plano, nagi siya katuyuan. Paabuta ang iyang katuyuan, muabot na din siya. Kaya ang pagpangabig, dili trabaho na itong mga tao. Trabaho na sa Diyos. Ang ato is pag-share, pagpakita, nga gibago kaniya. Ingon na. Ngayon sa ka-example, ato na yung usap pastor na evangelist siya. Then naglakaw-lakaw siya sa Malay, naglakaw-lakaw siya sa lugar, then nakawali na siya dito. Then ato na yung sa kataong pala, hubog ni doon niya. Pastor, ikaw ba? Ikaw si pastor? Oo, ikaw pastor. Ay pastor, ikaw biya ang nakakabig na ko. Kaya pala hubog kayo. Ngayon si pastor, tinuod giday isuon. Ako'y nakakabig nimo. Kaya kung ang Diyos pa'y nakakabig nimo, dili ka mahimong ingunan. Kaya kung ang Diyos mo'y nagkabig nimo, kabag-uhan sa imong kinabuhi mo. Now remember, dili na yung trabaho ang pagluwas sa tao. Ang atong trabaho, ang pagpakita sa kaluwasan nila sa tao. O ang Diyos na mapoy maluwas niya. Pero ayaw kahadlok pag-share. Imantala ang maling balita. Di ka kasulti, magpakita na nimo sa imong binuhatan. Mapakita na nimo sa imong actions. Mapakita na nimo the way ka mo handle sa imong isig ka tao. Ang imo ganang kinabuhi, dili ka duulan. Dili kami mong panalangin. Pangayuwa sa Ginoo, Lord, mahimo unta ko approachable. Binagi niya na, bisag di ko makasulti diha kanila sa verse by verse sa Bible, pero maka-wonder sila nganong nausap ko. Tungod niya na, mahimo na kang panalangin, ug ang binhi sa kaluwasan, nabugas na diha sila kasing-kasing. Binagi sa imuhang kabaguhan. God will be glorified
in the judgment and in mercy. Mao ni ang mensahe sa 10 plagues. Ang Ginoo gyud masimba diha sa iyang kapungot o sa iyang kaluoy. Sa 10 plagues nakita nato ang kapungot sa Dios diha sa Kamparao. Gibuo gud niya na apektuhan ang tibuok nasod sa Ehipto, pero naapoy kaluoy. Ngano samtang ang Dios nag-judge sa Kamparao sa mga tao, adunay intervention ang Dios diha sa mga Israelites. Panahon nga mamatay ilang karniro, ang Ginoo nagpalayo silang karniro. Panahon nga mamatay ang kinatarang kinamagulangan, ang Dios nagpabuhat og panulundon diha kanila aron dili lang gid mamatay ang iyang mga kamagulangang anak sa Israelites. Diha nato makita nga whether judgment, whether kaluoy, ang ayan gihapong i-glorified nato ang Ginoo. Sa atong kinabuhi, whether ka lisod, whether kaayahay, whether problema, whether panalangin, tanan nga naa nato, He is kusaman. Ang ayan siyang i-glorify. Ang ayan siyang simbahon. Munang wala gitay rason nga mo undang sa pagsimba niya. Kay tanan nga naa nato unsa ang ayan nga niabot sa atong kinabuhi. Kay kabugoton kana siya sa Dios. Romans 9:24. What if God desired to show His wrath and to make known His power? His endure with much patience vessels of wrath, prefer for destruction, in order to make known the riches of His glory for vessels of mercy, which He has prepared beforehand for glory, even as whom He has called, not from the Jews only, but also for the Gentiles. Romans 9:22-24. Kung sa ibo, pasabot ang versikulo ito naman. What if sa imong kinabuhi? What if desire sa Ginoo ipakita niya karon ang iyang kapungot sa imong kinabuhi? Tamang ipanahon ipakita sa Dios iyang kapungot. Diya kanimo. Unang nakay na hitabo nimo wa kasabot. Kapungot na sa Dios. What if siya, nagpila ka ninyo? Ipakita sa Dios iyang kapungot and to make known His power para lang yun makita diha nimo unsa siya kakamahanan, unsa siya makontrol sa imong kinabuhi, unsa siya nga magbuot sa imong kinabuhi. Has endured with much patience vessel of wrath preferred for destruction. Ano ba? Bisan ipakita sa Ginoo ang kapungot, gitagaan kaniya og pasensya, nga unod sa pasensya nga pag-andam diha sa destruction sa imong kinabuhi, kalisod sa imong kinabuhi, in order to make known the riches of His glory for vessels for mercy. Tawag ang luyos sa kalisod unsa? Panalangin nga abunda kung makahimo ka sa pagpabilin diha kaniya. Gihatagan kang kalisdanan. Unsay nani mo karon? Kalisdanan man unsa may nani mo karon? Kasakit man, problema man, kaluya man, debate man nga bugat. Pabilin nga matinud-anon sa Dios. Pabilin nga matinud-anon. Kay dili ikatandi ang puli ni anak nga mga kaluoy, riches of glory of vessel of mercy, which are prepared beforehand for glory, even as He has called not from the Jews only, but also for the Gentiles. Unsa man ang kalisod sa imong pagpangalagad karon? Unsa man kalisod sa imong kahimtang karon? Dili ikatandi ang mga panalangin nga giandam sa Dios diha kanimo sa dugay ra nga panahon beforehand. Di man naidaghang giandam ang Dios. Dugay ra niya giandam. Dili niya pwedeng ihatag karon. Kay dili andam imong kasing-kasing. Taas kayo ang panglantaw sa imong kasing-kasing. Prideful kayo ka. Prideful kayo mo heart. Mo nang tugutan niya ang kasuko para mapaubos ka. God is sovereign over all things. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is God Almighty. According to 1 Timothy chapter 6 verse 15, He is the blessed and the only sovereign, the King of kings and Lord of lords. Wala na lain mas labaw, dili ikaw, kundili ang Dios. Wala kayong lain mas magbuot, dili ikaw, kundili ang Dios. Kay He is the Lord of lords and King of kings.
He is the blessed and the only sovereign. The sovereignty of God is over all things. Labaw siya sa tanan. Sa imong pamilya, labaw ang Diyos. Sa imong trabaho, labaw ang Diyos. Sa imong kaptagan, labaw ang Diyos. Labaw siya sa tanan. Kay sa tanan ang nag-atag, sa tanan ang upawi, sa tanan ang nag-control. He is in control sa itong kinabuhi. Di ba sa itong kinabuhi? Alas 11 pa, ay kamalaka. Ladaw, no? Alas 12, alas 11 pa rin, alas 11 city. Now, di ba sa itong kinabuhi, ilabi na ka ng naitrabaho, di ba gusto gini mo organize yun, dapat organize. Dapat mo ni, mga reports, mo ni, organize, kaya di ka na gubot. Pero naging panahon na out of control ba? Wa gini mo matagna nga naging mahita mo nga problema, nga dili mo na-expect, mo na kita out of control event. Nga wala mo ma-expect nga mahita mo na siya. Pero gusto na to organize, gusto na to hand-eye, gusto na to arrange, gusto na to kung dapat kung mahimo, kahimalo kung sa mahita mo na kung dapat mahimo na. Kung bitaw ng adonay set of goals, no, within 5 years from now, makapalit ko ani, within 5 years from now, maabot ako ni, mga na. Pero nagay mga sulod, between nga mga years, kayo mo pangandap, nagay mga unexpected event nga wag kakabalo. Pero ang Diyos bitaw, sa pag-oversee sa tanan, wala gid siya anang butang nga nay mga out of control nga butang. Mahala na hitabo ni. Ala nakasala si Noy, wa bigko kay balo ning kasala siya. Kay balo ang Ginoo sa matag step sa imong kinabuhi. Naka-control gid sa tanan. Piece by piece. Ang Diyos nakahibalo anak. Lahi ta mga tao. Kay igo ra ta, gusto ra ta organize natin mga goals pero lagi mga out of control events. Hindi na to di na to ma-expect nga mahitabo. Nay mawala. No ta expect nga nay maabot. Tama to na may balo. Pero ang Ginoo kay balo gid siya. Asa ka dapit muliko, asa ka dapit mahuyang, asa ka dapit ma-down, asa ka dapit niya panalanginan og dadko. Ug asa na ko kadapit na ipapalit na pud gamay. Kay katuyuan lang yun ang iyang katuyan para mailagit siya. Kaya sa saon mo paningkamot ang iyang kaabot on joy matuman. Ang iyahag yung will mo ay matuman. Bisan kung saon mo himo og another dalan, birahon lang pug ka panik. Diba? Birahon ka balik, murag katong ng laag ng Manila. Nga nanami kauban hapit na mo higdi. Kay mawala sa kalit. Manakaw mi mawala sa kalit. Ang ingon sa Apple John, pagpalit ng PC, ihigdi na yung tawanan na kay mawala raw kalit. Pero ang Ginoo, dili ka niya, kay balo kanya, masimang ka kay planado na niya daan. In the end of the day, bubalik ka sa iyahang dalan. Maglaro-laro ka kasagutan ng Ginoo, balik, balikod ka niya, kay mo na yung plan. Na kay sikreto, Ginoo, balo na siya daan. Kay He is all powerful. He is the Alpha and He is the Omega. Siya ang sinuganan, siya ang katapusan. Unang, kamo, magpalayo mo sa Ginoo, magpalayo mo sa Diyos, magkahimo man mo. Sa pagpalayo sa Ginoo, di mo doors sa Diyos, pero timani, inikamatay ni mo, muuli ka sa Ginoo. Muatubang ka sa Diyos. Bisan og lingog-lingogan nimo katong pare atong mga kwan ba nga wala lang pagkawalay bililang ang sulti ni Moses sa uban, ang hipos sa uban wala. Og imong lingog-lingogan ang puno sa Ginoo, mahimo nimo na. Magpalayo ka. Pero in the end of your life, muulit ka sa Ginoo. Pero ang pangutana mao ni, asa man kay pahiluna sa Dios? Sa paraiso or sa impyerno? Mauli magikan niya, matubang mga niya. Pero sa usaon nimo hangyo, paingon ka sa impyerno. Kay wala nimo hatagi o pagtagag ang kamatayon siya anak. Kaya di mo ay gusto. Human sa imong kinabuhi, uli gid ka sa Dios. Manag ulit na lang daan. Kay base ni ulit nimo puon sa Ginoo, wala na chance. Adto na ka sa linaw nga kalangit. Colossians 1:13 and 14. Kay dita sa ito together, ready go. Now, this is the message
Sama sa mga Israelites people, we are redeemed. Giredeem sila sa Dios. Pinagi sa pulo ka mga hampak, giluwa sila sa Dios kung nakagawa sila sa Egypto. And for us also, Christians nowadays, we are redeemed. Christ has delivered us from the domain of darkness. Gikuha na taniya diya sa kangit-ngit and transfer us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption and forgiveness of our sin. Ang mensahe sa Israelites o sa Ehipto, giluwas ang Israelita diha sa kangit-ngit silang kinabuhi diha sa Egypt. Kitapod nga mga Kristohanon, gikuha ta diha sa kangit-ngit sa kahilayan sa kalibutan. O gibalhin ta niya, He transferred and transfer us the kingdom of His beloved Son. Gibalhin ta niya sa gingharian sa iyang pinangga nga anak kasi Ginoong Jesucristo, na angko na to na ang kapasayloan sa sala pinaagi sa dugo nga giula sa Dios sa cross. Ephesians 1:7. Tuguti nga ang dugo ni Kristo mahilo sa imong sala. Ayaw pagsayangi ang kamatayon ni Kristo. Ayaw pagsayangi ang sakripisyo sa Diyos para kanimo. Kung wala kay kasiguruhan kung asa ka maadto, ikamatay nimo. Now is the time to secure your life. Believe Jesus Christ. Believe His Son. Tuuhi ang iyahang kamatayon. Maoy kinabuhi nimo. Ang iyahang dugo, maoy maghilo sa imong sala. O makabaton ka o kapasayloan. That is the message of the grace of God. Christ died for you, rose again the third day for you to be saved. Si Kristo namatay para kanimo, nabanaw sa tulo kadlaw aron ikaw maluwas. Tuohi nga si Kristo ang makaluwas kanimo, dili ikaw ang makaluwas imong kaugalingon. Dili ang relihiyon, dili binuhatan, dili ranggo, dili kwarta, kundi ang dugo ni Jesus Christ maoy muluwas sa imong kinabuhi ug maghimo sa imong sala. Sama sa Israel's people, giluwas sila sa Dios diya sa kangit-ngit sa Ehipto ug kitapod giluwas sa Dios sa kangit-ngit sa kalibutan ug gibutang ta sa gingharian. Puhon balik sa Ginoo. Hinaot kaning mga naunga, akong makita sa langit. Makita ba sa langit mga igsoon? Ha? Makita ta? Amen. Makita ta dito, kuhita ko. Erich, nara ko. Ya? Makita ta dito. And we pray, and I pray all of you will believe in Jesus Christ. Sa langit, mag-awit ta kuyog sa Ginoo, mag-celebrate ta kuyog sa Ginoo. Lunlon kalipay. Kay ang kapasayloan madawat nato diha kay Kristo lamang, dili sa lain nga butang. Walay susama ang atong Dios, siya ra gyud. Munang walay rason nga dili ta mo simba niya. Simbahon ginato siya. Kay gibuhat niya ang tanan para kanato, gihatag niya ang tanan para kanato, o gi-offer niya kapasayloan. Pinaagi siya nga. Let us pray. Lord God in heaven, Father God, thank you so much sa mga pulo. Salamat, Lord God, sa mensahe, sa pulo kahampak na among na hibaluan sa history sa Exodus. Nga daghan ng mga milagro nga imong gihimo diha kang Parao ug imong gipagahian ang ilang kasing-kasing tungod kay taas siya og karbo. Delikado day ang karbo sa mga kinabuhi. It is very dangerous. Dili nimo tugutan nga ikaw magapamuhat kung naay pride. That's why, Father God, we will humble down our hearts, ourselves, for you to work in sa mga kinabuhi. Thank you so much, Lord, sa message. Thank you sa salvation. Thank you sa redemption. Thank you, Lord God, sa mga wonderful things nga imong gihimo para kana. Sorry, Father God, sa among kalabasan, nasipot kami, but we will remain faithful to you, Lord. Sa panahon nga kami masipyat, mga kami pasaylo diya kanimo. Magpabilin kaming matinudan. Dili kami mapahilayo diya kanimo. Tungod kay naa kanimo ang tinubdan sa kinabuhi. Tinubdan sa panalangin. Naa kanimo ang tanan. Ikaw mo'y nagkontrol sa among kinabuhi, dili kami mo'y magkontrol. Among i-surrender ang among will diya kanimo. Kaya bisang sa mo na maghimo ug buhat
sa among kabubuton, ang imong kabubuton gayon ang mo prevail. Thank you so much, Lord. Tungod kay imo kaming gipasabot na tama na di ay ang among pagkagahi og ulo, tama na di ay ang among pagkataas sa garbo. Enough na, Lord God. Tabangi ang matang usa sa pagpaubos silang kinabuhi, sa pag-angkon silang kasalanan, sa pagdawat na sila adunay nabuhat na dirimay. Isugi diha kanimo tanan, Lord God. I pray, Lord, pinagi sa message karon na panalangin sila. As we continue to worship you, to glorify you, ipahilo na ang tanan. In Jesus' name we pray. Amen.